Welcome back mga chong! Narito ang mga bagong PBA updates. At bago yan, ay intro muna tayo. Coach Aldin Ayo ng Converge Fiber ex-Sirs ay pinalitan na. Inanunsyo ng management nung araw ng Huwebes. 3 linggo na lang bago ang pagbubukas ng PBA 49th season. Sabi din sa statement ng Converge Management si Franco Atienza na muna ang pumalit sa pwesto. Bilang isang acting coach ng Converge, matapos umalis din ang lead assistant at longtime Ayo deputy Magjur Luib. Hindi na bago ang coaching career para kay Franco Atienza. Kasi mayroon itong 18 years experience sa high school at college. Bago ito naging assistant coach sa Alaska Aces. At sa Converge Fiber ex-Sirs, bago pa maalis sa pwesto si Coach Aldin Ayo, ay natalo sila sa collegiate basketball team na De La Salle noong nakaraang linggo. Sa isang invitational game sa 39th Kadayawan Festival sa Davao. Ang tanong sadyang mahina lang ba ang isang PBA team at malakas lang talaga ang De La Salle? Well, bilog naman talaga ang bola. Mahigit 2 taon na rin naging head coach si Aldin Ayo sa Converge. Nabigo din silang makapasok sa quarterfinals. Well, gayon pa man mga chong, ating suportahan ang ginawang pagbabago ng management ng Converge sa ikakabuti ng team. Balita naman tayo sa Magnolia Hotshots. May pagbabago rin ang naganap sa roster ng Magnolia. The Hotshots finally parted ways with the scrappy forward who became as known for his fancy, ever-changing hair color as his hustle on the floor. Coach Chito Victolero confirmed the team's decision to let go of the 35-year-old power forward from Ilagan, Isabela. Tuloy ang rebuilding ng Magnolia bago ang pag-umpisa ng PBA 49th Season Governors Cup. Pagkatapos ni Gio Halalon at Abu Tratter, si Jackson Corpuz ang isinunod na pinakawalan ng Hotshots. Hindi na makikita sa Hotshots ang paiba-ibang kulay ng buhok ng makulit na forward na nagbigay sa kanya ng moniker na Pinoy Fukuda mula sa slam dunk anime. Isa lang na patunay si Jackson Corpuz na kahit hindi ka drafted sa PBAI, malaki ang chance na makapwesto sa pangarap na liga dahil sa kanyang pagsusumikap. Umabot ng 5 taon si Jackson sa Magnolia. Undrafted noong 2014 si Corpuz mula PCU, kinuha ng Terra Firma, dating Mahindra noong 2017, bago na trade sa Magnolia noong 2020 para kay Aldrets Ramos. Sa kabilang banda, pinapirma naman ng team si forward Joseph Eriobu ng 1-year contract extension. At nabigyan din ng 1 taong kontrata ang rookie free agent na si Peter Alfaro III, isang point guard, ang anak ni former PBA player Peter Alfaro. Alfaro found a home at Magnolia pagkatapos hindi siya nabigyan ng pwesto sa Terra Firma Jeep. Terra Firma Jeep drafted Alfaro nung nakaraang buwan sa 3rd round at 27th pick overall. Sa statement ni Coach Chito Victolero, "Naghahanap kami ng guard na makakatulong sa amin habang wala pa si Jerome Lastimosa dahil nagpapagaling pa sa ACL injury. Nakita namin siya so pinapunta namin sa practice." The Magnolia coach describes Alfaro as a player with a very high basketball IQ. Very efficient yung bata at tsaka galing sa winning culture, Victolero said. It's obviously referring to Alfaro's championship run with the San Beda. Sa usapang pwestuhan mga chong, sa Terra Firma Jeep ay nakaperma na rin ng 1-year contract sina Didat Hanapi at Paulo Hernandez sa Terra Firma. Didat at Paulo traded from Ginebra Kings for the future PBA draft. Napag-usapan yan sa previous video na hindi pa sila available. Well, team manager Ronald Tubid confirmed that Didat at Paulo ay nakapirma na ng kontrata. That means na-release na sila sa MPBL teams.